Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-uusapan natin ng isang sensitibong issue. Kaugnay po ito ng privilege speech, no? Hindi ko alam kung kaninang umaga to or nung nakarang araw. Isang privilege speech na dineliver ng City Councilor ng siyudad ng Maynila na si Councilor Eunice Castro, na pinatutukuyan ng kasamahang konsehal na si Ryan Ponce. Ang buod ng kanyang privilege speech ay tungkol sa pambabastos sa kanya nitong Councilor Ryan Ponce. At ito po ay may kinalaman sa Safe Spaces Act o yung Republic Act 11313. Mahalagang maunawa natin ang batas nito dahil ito'y naglalayong proteksyonan ang lahat mula sa gender-based sexual harassment sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang sitwasyon. So, ikikwento ko sa inyo, ano ba nangyari dyan? Sa isang privilege speech ni Councilor Castro, sinabi niya na ilang beses na dinudot-dot ni Ponce ang kanyang kamay habang siya ay kinakamayan. Ito ay nangyari pagkatapos niyang purihin ang kasamahang konsehal na napakagaling, no, na magtalumpati. Bukod dito ay pinabadalan din siya ng mga mensahe sa cellphone na humihiling na ipakita ang kanyang itsura habang siya ay nakasuot pa ng pajama sa umaga. Ito po ay nabasa natin, no, sa mga pahayagan at sa social media platform. Yun po ang ating basehan, no? At ngayon, pag-usapan natin ang Safe Spaces Act o yung tinatawag nating anti-bastos law na siyang angkop na batas sa sitwasyon ni Councilor Eunice Castro. Ito pong batas na ito ay naglalayong protektahan ang lahat ng tao, anuman ang kanilang kasirian, mula sa sexual harassment sa mga pampublikong lugar, online, sa mga lugar ng trabaho, at sa mga institusyong pang-edukasyon. So, medyo malawak ang nasasakupan ng anti-bastos law. So, kilala bilang tawag na bawal bastos law dahil naglalayon itong wakasan ng mga gawin ng harassment na matagal nang naging normal sa ating lipunan. So, tingnan natin ano kaya ang mga layunin ng anti-bastos law na ito. So, dito sa anti-bastos law ay pinalawak po nito yung saklaw ng sexual harassment law. At hindi na lang ito applicable sa pampublikong lugar. Sakop na nito yung mga online spaces, educational institution, yung mga training institution, at marami pang iba. So, hindi siya limitado sa work space. So, dito din sa batas na to, hindi lamang kababaihan, kundi pati na rin ng mga lalaki at LGBTQ community. Maging tomboy, maging bading, maging sino ka man, sakop ka nitong Safe Spaces Act. So, sinasaklaw ang mga online sexual harassment tulad ng cyberstalking at pagpapadala ng mga hindi gustong yung mga sexual messages na malalaswa. So, yan po ang mga uri ng harassment na sinasaklaw ng Safe Spaces Act. Yung mga pagkilos na
na hindi maganda, no, sa yung mga kasamahan sa trabaho. Hindi na kailangang yan ay bossing mo. Kahit pareho kayo ng rango, equivalent in rank o subordinate mo, mag-a-apply itong anti-bastos law na ito. So, ilan sa mga halimbawa nitong anti-bastos law, yung catcalling, yung sipol ka ng sipol, yan, like for instance, nasa kalye, no, may dumaan na maganda, sinipulan mo ng sinipulan, o kaya nagkaroon ng public masturbation, no, yung stalking, yan, sakop yan ng anti-bastos law. Pagdating naman sa mga sa online, no, yung cyber stalking, yung non-consensual sharing of photos, yung videos, yung online identity theft, yung pagpapadala ng unwanted sexual remarks, yan ay nasasakupan din yan ng anti-bastos law. At kapag pag walang mga consent na nangyayari sa mga ganyan, ay delikado yan. Okay? So pagdating naman doon sa mga katrabaho mo, ay lalong mas applicable yan. Actually, ito yung mas pinalawak lamang na batas, no, sa sexual harassment sa mga katrabaho. Kasi nung araw, sa lumang batas, ay kapag katrabaho mo lamang, nag-a-apply yung sexual harassment law. Pero ngayon, mas pinalawak itong batas na ito. So, ano po ang gagawin ninyo kung kayo ay nasa ganitong klaseng sitwasyon? So, unang-una, mag-prepare kayo ng inyong reklamo at kung hindi naman kayo empleyado ng gobyerno, pumunta kayo sa barangay, no? At may help desk doon, no, para sa mga naagrabyadong katulad ng mga na binayolate ang rights dito sa ilalim ng Safe Spaces Act. Pag sa trabaho, punta ka sa HR department. Pag sa eskwelahan, sa guidance counselor. Pag online, pumunta ka na doon sa cybercrime division dyan sa PNP. So, pero bago kayo pumunta dyan sa mga pagsusumbungan ninyo, kumuha kayo ng ebidensya. Kung idinaan sa cellphone, mga screenshots, mga litrato, at gumawa kayo ng salaysay ninyo. Dapat detalyado ang pangyayari at maghanap ka ng testigo at ng medyo para mas matibay at malakas ang iyong magiging reklamo na isusumite sa mga appropriate authorities. So, yan yung proseso ng pagsusumbong, isumite ang reklamo, tapos magkakaroon ng investigasyon, pagdinig, tapos decision of the appropriate agency or authority. So, dito sa kaso ni Councilor Castro, ni Eunice Castro, ang dapat gawin niya dito ay magsampa siya ng kaso, reklamo sa hukuman, sa prosecutor's office muna. At humiling na dapat na ipasuspend dito no? Doon sa sa ethics committee, no, sa City Council of Manila. At mag-file siya ng administrative complaint. At mag-file din siya ng reklamo sa Office of the Ombudsman sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. At sa sangguniang panglungsod, no, paimbestigahan niya yung kanyang kapwa konsehal na yan. At bukod dyan sa administrative complaint na yan, kasi isasampa mo doon sa ombudsman, administrative aspect yon. Pero pwede ka rin magsampa ng criminal complaint, no, sa Office of the City Prosecutor, katulad nga ng nabanggit ko kanina, no, magkakaroon dyan ng preliminary investigation. At kapag nag-prosper sa City Prosecutor, isasampa yan sa korte at magkakaroon ng paglilitis. At kung gusto mo pang humingi ng damages kasi nagkaroon ng mental anxiety dyan, sleepless night, no, file ka sa Regional Trial Court ng complaint for damages.
Ang daming kakaharapin dito ng kapwa konsehal niya kung sakasakaling seseryosohin to ni Konsehal Eunice Castro. So, kaya nga lamang mahalagang tandaan natin na itago mo yung ebidensya at humingi ka rin ng tulong sa inyong mga kapwa city councilors, no? At siyempre, sila din yung mga sinangguni dito ni Konsehal Castro dahil yung mga kasama niya nag-google no tungkol doon sa ibig sabihin ng masahe na yung pala ay tungkol sa sensitive part ng isang babae. So medyo sensitibo to at malubang kaso to sa panig nitong konsehal na ng bastos kay Councilor Eunice Castro. So, bilang panghuli, ang Safe Spaces Act po ay isang mahalagang batas para sa proteksyon ng lahat. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa batas na ito at pagsunod sa tamang proseso ng pagsusumbong, makakatulong tayo na wakasan ang harassment at lumikha ng isang ligtas na lipunan para sa ating lahat. At sana po ay sa episode na to ay may natutunan na naman kayo upang proteksyonan at pangalagaan ang inyong mga karapatan. So dito na lamang po, ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pakikinig sa aking YouTube channel.